salita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita hanggang sa dulo ng daigdig. Iparating ang pagmamahal hanggang lahat ay makarinig. Si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayugman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man, hanggang sa dulo ng daigdig. Iparating ang pagmamahal hanggang lahat ay makarinig. Si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayugman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Proclaim His living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayugman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok
Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. 1197 DXFE, kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gising na! Ito na ang programang nagtataas ng diwang Kristiyano at nag-aangat ng kulturang Pilipino. Oras na, Pilipinas! Bagong simula, ngayon na, ngayon muling magkaisa. Ngayon na, ang bagong simula, ngayon na, ngayon muling magkaisa. Alas 7:41 sa buntag, this is Oras na Pilipinas. This is Kuya Ton Mantalaba. A blessed Wednesday sa ating lahat. Magandang Wednesday po mga ka-ONP na nakatutok sa atin sa radyo, sa ating Facebook Live, sa ating Icecast, and to all our mga ka-ONP na nakikinig sa atin, sa mga nanonood din sa atin ngayong araw na ito. Magandang umaga po sa inyo. It's a blessed Wednesday po sa ating mga ka-ONP. And I'm happy that sa mga ka-ONP natin dyan na siguro kanina pa nakatune in, eto, patuloy po na nakikinig at patuloy pong nanonood. Sir Don, good morning po sa inyo. Salamat po ha sa pakikinig. Nandiyan pala kayo sa sa Eden, no? Salamat naman at kayo po ay nakapagpahinga. Oo, siguro ini-enjoy niyo yung Eden Park. Okay? Kailangan natin yan, Sir Don, no? Kaya i-enjoy niyo po yan. I-savor niyo po ang time na nandyan po kayo, no? Timely because Wednesday ngayon and wala po tayong partner today, but pag-uusapan natin yan. Ano ba itong pag-uusapan natin? Itong pagiging mahinahon at magiging patient, okay? May nabasa ako short quote or short statement na pwede nating pagkuhanan ng leksyon mamaya mga ka-ONP, no? Ang statement kasi, character grows where patience is practiced. Yan, character grows where patience is practiced. Okay? So, yung character ng isang tao, no? Mature, mag-grow kung ingon pa diri naaning pagpasensya, no, sa pagbuhat, pag-apply kung unsay mga nakatunan. Kay pwede mang pudgod, no, kadaghan kitag mga nakatunan pero wala na to na apply. Anyway,
mamaya pag-usapan natin yan mga ka-ONP. Gusto ko munang i-greet yung mga nanonood sa atin at saka yung mga nakikinig sa ating programa ngayong umaga. Good morning po sa inyo. Salamat po sa patuloy na pakikinig at siguro while having their breakfast nakatune in po sa programa natin. Blessed morning po sa ating lahat. August 5 po ngayon, Wednesday, mga ka-ONP. So sa inyo lang po, no, mga greetings po ninyo, mga gusto ninyong ipaabot na mga mensahe po sa ating programa ngayong umaga. Yung mga ka-ONP natin dyan na siguro sa kanila medyo maulan po, ingat po kayo. Dito naman sa downtown wala namang ulan, pero enjoy po sa magandang araw, no? Mainit na araw sa atin, no? While papunta ako dito sa station, na-feel gid na ako ang init. Ay, ganyan talaga, no? Mga ka-ONP. Pero okay na rin at nakapag-enjoy naman sa paglalakad. Hi kay Ate Rosalina, magandang umaga po sa inyo. Happy Wednesday din po sa inyo. And ate, kumusta po kayo, ha? Salamat po sa pakikinig, no? Yung mga natin, mga ka-ONP natin dyan, no? O baka may gusto kayong i-greet ngayong umaga, okay? Hi to Ate Bless. Ate, good morning po sa inyo, Ma'am Bless. Salamat po sa pakikinig ngayong umaga, okay? Malapit na tayo mag-session, no? With the Sanctified Music. Kailan nga yun, Ate Bless, 2017 ba yun? Oo, 17, no? Dito po sa programa nating Pagdaig Radio. Okay, so abangan nyo po yan, no? August 17, dito po sa studio, makasama po natin ang Sanctified Music. Okay? And thank you, Ate Blessy. God bless you and your team. Yan. Regards to your hobby. Oh. Magandang umaga sa inyo dyan sa nasa ano ka ba ngayon? Nasa Brokenshire na siguro. Okay. Mga ka-ONP natin dyan sa Brock, no? Yung mga nurses, mga doctors natin dyan na nakikinig ngayong umaga. Okay? Number natin 0909-582-2112 0909-582-2112. Pwede niyo pong isend yung mga greetings po ninyo today, mga gusto niyo ipaabot na mga pasasalamat or mga mensahe, no? Hi Ate Rosalina, once again good morning po sa inyo dyan, no? Before ko makalimutan, baka makalimutan natin yung mga pabaon natin ngayong umaga, no? Eto muna mga ka-ONP, okay? Pabaon natin sa ating mga dyan, mga ka-ONP dyan. This is from Psalms 46:10. Familiar to sa atin, no? Tumigil or sa sa MBBTA, ihinto ang labanan, no? Ako ang Diyos, dapat ninyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan pinakadakila. Okay? Sa salita ng Diyos, tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y pararangalan sa mga bansa. Ako'y papupurihan sa buong mundo. Yan. Okay? So, that's from Psalms 46 verse 10, mga ka-ONP. Now, bakit ito po ang ating passage today? Sabi ko nga kanina, minsan kailangan din natin stop and think, no? Or mag-slow down, di ba? Hindi always paspasan, no? Okay? And sa buhay, ganun din tayo. Minsan na miss out natin kasi na kailangan din natin yan, okay? Yung time na nag-retreat kami, nag-recharge, talagang na-appreciate namin yun, no, mga ka-ONP. Hindi naman kailangan na expensive yung retreat, pero magpahinga lang, no? And i-enjoy natin yung time, no? Pag rest kasi, rest talaga. Hindi pwedeng rest tapos may ginagawa ka pa, di ba? Pero pag trabaho, magtrabaho din tayo, mga ka-ONP, no? Hindi ibig sabihin na, sabi ni Kuya Ton, mag-rest daw eh. Pero kung
magtrabaho tayo mga ka-ONP ha. Oy, have a blessed morning to Ate Josie na nakatune in sa atin, no? Magandang umaga. Sabi niya, wonderful, winnable Wednesday ka-ONP and sa lahat daw. Ate Josie, good morning. How are you today? Sked ko po ngayong chemo pang 12 session po. Ate Anita will be praying for you, no? Alam mo ate, na share kita sa sa isang preaching ko. Kailan ba 'yun? Hindi ko maalala. Pero sabi ko, I was encouraged no sa pagsi-share mo ng ebanghelyo kahit nasa nasa chemo session ka, no, or maybe before naghulat siguro, no. And kasi ba't ko na share Ate Anita, na-encourage ko sa imuhang kinabuhi ba, and kabalo ko dili siya sayon pero makita na ko ang imuhang encouragement or example nimo. So anyway, thank you ate for sharing. Ate Joji, good morning ha. Ate Nena, magandang umaga rin po at sa lahat ng ating mga ka-ONP. See you soon, Pastor. Okay, Lord willing ha. Salamat po sa inyo. God bless po sa mga ka-ONP natin dyan na nakikinig. Siyempre yung mga nanays and tatays natin na nakikinig ngayon, magandang umaga po sa inyo dyan at enjoy po sa inyong pakikinig, mga ka-ONP natin na nakikinig today. Siguro samantang nagpamahaw, nakatune in sa programa natin. Comment lang po sa mga ninyo, no? Mga message tsaka greetings po ninyo, mga ka-ONP. Mamaya babasahin po natin yan ha. Okay? Anyway, good morning kay Ate Lilibeth, kay Jane, Ate Jane, kay EJ. Magandang umaga. Ayan. Yung mga ka-ONP natin, mga pastor na nakikinig this morning, good morning po sa inyo dyan, mga pastor. Salamat po. Wednesday po ngayon ha. May mga schedule siguro. Kami prayer meeting namin mamaya din eh. So anyway, enjoy po sa prayer meeting din ng ating mga ka-ONP. Okay? Ito rin ang ating Team Positive na magbibigay sa atin ng kanilang mga pabaon. Hi kay Ate Nena. Good morning po sa inyo dyan. Salamat po sa pakikinig. Here's Ate Yvonne. Pakinggan natin ang kanyang pabaon. Ate Yvonne, good morning. Magandang araw mga ka-DXFE. Huwag mawalan ng pag-asa. Ang plano ng Diyos ay laging mas maganda kaysa sa ating inaasahan. Ito po si Ate Yvonne, Team Positive. Thank you, Ate Yvonne, sa pabaon mo today. Here's Kuya Julius naman. Okay, pakinggan natin si Kuya Julius. Kuya Jules, good morning. Magandang umaga po, ka-ONP. Sa gitna ng dilim, laging may liwanag ng pag-asa. Ito po si Kuya Julius para sa Team Positive. Daghang salamat Kuya Julius sa imuhang pabaon today. Here's Kuya Elkin. Kuya Els, good morning. Maayong adlaw mga ka-DXFE. Ihatag sa Dios ang kusog nga atong gikinahanglan aron makalahutay og mulambo. Ini si Kuya Elkin para sa Team Positive. Salamat Kuya Elkin sa imuhang pabaon. Nindot kayo nga mga pabaon mga ka-ONP. Hi kay Ate Jessa, good morning po. And siyempre si Nanay Diling nakatune in na yan ngayon. Tsaka si Ate Doris. Good morning Ate Jessa, kumusta kayo dyan sa Jensan? Okay. Sabi niya, kindly include Mama Diling sa prayer list po. Okay, sige, we'll be praying for Nanay Diling. Ano po ang ang sakit ni Nanay? Anyway, we'll be praying for her. Nanay, ingat po kayo dyan ha. Good morning po sa inyo. Hi Ate Wilda, good morning din po sa inyo. Happy midweek sa ating lahat. Sabi ni Ate Wilda. Ate Fes Silva, good morning din po. Ate, thank you so much for watching sa programa. God bless you at sa ating mga ka-ONP. Okay, kailangan talaga nating minsan mag-slow down, no? Sa lahat ng mga minsan ginagawa natin mga ka-ONP. Hindi naman necessary na hindi gagawin, pero baka kailangan nating hinahinay muna, no? There's wisdom magud-anang magkuwat lang sa ano. Naalala ko yung tawag dyan, no? Yung game ni Alex Ayala. Dili ba yata
championship tournament champion dayon siya, no? Hinahinay, oo. Diba? Nagiti wisdom diha mga ka-ONP. Oh, by the way, nag-chat ako si Pastor Nel, baka makasama natin siya later. Pag-usapan natin to kasi marami pong highlight, no? Like for example, yung si EJ Obiana, or di kaya yung Philippine Women's Lacrosse Team na nanalo din sa Japan, di ba? Marami po mga ka-ONP. So hindi po ito isang isang game, isang klase ng laro. Marami po ang nanalo this week. So grateful po tayo dyan. Okay? Hi, Ate Joji, kahit mahirap ang buhay, magaan ang lahat dahil kasama natin ang Panginoon. Wow, salamat Ate Joji sa wow words of wisdom po ninyo. Ate Barbs, good morning. And Ate Feki Hano, magandang umaga din po sa inyo. Gawi-gawis ay agsapa, no? Kabsat na Omar, no? Maayong buntag. Okay? And good morning sa mga kankani ng Igorot at maayong buntag sa mga ka-ONP. Thank God. Okay. Kapsat, so, kumusta yung ating prayer request? Okay na ba? No? Sana okay na. And patuloy kaming mananalangin. Patuloy ako mananalangin, ha? Salamat po sa update. Hi, Ate Jessie. Good morning din po sa inyo. Okay? Anyway, mga ka-ONP, magbabalik po ang Oras na Pilipinas dito po sa ating programa. And sana po nakatune in lang kayo dyan, no? Mamaya PM, please do pray for my special prayer request. Uy, yeah. Oo. So, ibig sabihin, wala pa. Okay, wala pang sagot. Sige lang, no? Kapsat na Omar, kailangan lang talaga nating maghintay. Importante yung paghihintay. Okay. Anyway, sige po. Salamat at magandang umaga po sa inyo dyan sa Baguio. Sige, mga ka-ONP, send lang po sa mga greetings at mga mensahe po ninyo. Mamaya babasahin ko po yan, no? Pag-aantay, kailangan natin yan, no? Maging pasensyoso tayo. May wisdom dyan. Sabi nga natin kanina, minsan gusto natin instant, Alam mo, we are living in a now na generation, no? Yung abang tawag dyan. Parang gusto natin ngayon, okay? Diba? Naalala ko yung natin sa FEBC before, yung Now XD. Kasi yung generation ngayon parang parang gusto natin instant, no? Instant lahat. Okay? Pero sabi nga natin kanina, may wisdom po bakit kailangan mag-antay. O bakit kailangan na relax lang muna. Okay? Bakit kailangan na hindi muna ngayon, 'di ba? Yung mga no kasi minsan ayaw natin 'yan, 'di ba? Minsan gusto natin yes palagi. Pero there's wisdom then in saying no. Okay. Please help me pray na makauwi ako ng Davao. Missed ko na ibang apo ko and my hometown. Oo nga, Ate Joji, no? Kailan po ang uwi ninyo? Sige po, we will be praying for you, ha? Okay. Lang, no? Schedule na lang. Okay. Anyway, thank you, Ate Joji. Provision din kasi alam naman natin pag yung biyahe or yung we're traveling now, magastos, no? Anyway, Ate Doris, good morning. Ate, kumusta? Thank you so much for tuning in. Kumusta kayo dyan sa Tagum, no? Mga ka-ONP natin dyan. Ito ay I hope that you're doing well. Salamat nga pala last time na sinamahan mo si Nanay Diling, dito po sa ating stasyon. Nako, Ate Nene Albania, sila Nanay Telma, Nanay Beth, okay, Lola Lils, at yung mga nanays and tatays natin na nakikinig ngayon. May mga ano pa ba dyan? Mga estudyante natin? Siyempre, nasa school na siguro, no? But good morning din po sa mga kuyas, mga ates natin na nakikinig. September birthday ko. Okay. Sige po. Lord willing, pag September, makauwi po kayo. Sana nga, no? Salamat po, Ate Joji, for sharing. Yung mga apo nyo, excited din po kayo makita. Alam ko, no? Okay. Sige po. May pabaon po ako kuyang mga ka-ONP.
As the word of God said, submit yourselves therefore to the Almighty God, then resist the devil and he will flee from you. Yan. James, James 4:7. Thank you, Kabsat na Omar. Magandang reminder yan. Submit yourself. Okay. Connect ko lang yung sa pinag-uusapan natin, no? If we are not submitting to God, gusto natin yung ating timeline, talagang masisira yung timeline natin kasi hindi tayo ang Panginoon eh. Diba? Ma-frustrate lagi na mga ka-ONP, di man na to ang timeline. So, huwat ta sa Ginoo, no? Diba? Mga ka-ONP. Proseso. Huwag nating kalimutan yung proseso po ng ating buhay. Huwag mong madaliin. Baka ma-shortcut. Parang buhay, ano? 'Di ba? Huwag mong madaliin ang buhay, baka ma-shortcut ka. Okay, maraming nagmamadali na shortcut tuloy. No? So, huwag magmadali. Pahinga, wait patiently. Sabi ko nga kanina, ano nga yung sinabi ko? Character grows where patience is practice. Oo. Like season, di ba? Hindi naman lahat ng season ganun. Pagka umaga or pagka the next day, ibang season naman. No? May ibang season, panahon, maging pasensyoso sa lahat ng panahon, no? Kailangan nating i-submit yan sa Panginoon. Tama, no? Oo. Timely, natuhog mo. Kabsat na Omar. Okay? James 4:7 po. Magbabalik po ang oras ng Pilipinas. Alas 8 ng umaga. Kasama niyo si Kuya Ton. Minsan di ko maintindihan sa dami ng aking kasalanan ay hindi mo ko binitawan, dama na di mo akong iniwan sa kabila ng pagkukulang. Paulit-ulit kang kinalimutan ay hindi mo ko inayawan at laging nariyan kung kailangan. Kailan pa man ay di napagod magmahal sa akin o sadyang kay buti mo, Jesus. Pangako ang mundo ko'y sa'yo lang ang iikot. Isusuko ang lahat hanggang maubos ang lahat sa akin. Isusuko ang lahat hanggang ikaw lamang, O Diyos, ang matira sa aking buhay. Buong puso ko at kaluluwa'y alay. Ang pag-ibig mo'y walang kapantay. Sa piling mo habang buhay mahihimlay. Isusuko ang kailan pa man ay di napagod magmahal sa akin
Ang pag-ibig mo'y walang kapantay. Sa piling mo habang buhay mahihimlay. Isusuko sa aking buhay, buong puso at kaluluwa'y atay. Ang pag-ibig mo'y walang kapantay. Sa piling mo habang buhay mahihimlay. Isusuko ang lahat. Malaki ang papel ng mga sibilyan sa pagsugpo ng terorismo. Isa na dito ay ang pagsasabuhay ng tinatawag na culture of security. Ano nga ba ang culture of security? May nakita? Dapat Magsalita. Sa culture of security, tandaan natin ang 4 na bagay: volunteer, report, remind, at participate. Makipag-ugnayan sa Task Force Davao, idaya lang 0917-131-4333, 0999-227-1111 at 082-224-0911. Read food labels. Alamin ang mga sustansyang makukuha sa inyong bibiling processed food products. Basahin ang food facts para sa impormasyon sa dami ng calories, fats, protein, sodium, vitamins at minerals. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon. Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan. Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan. Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din. Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan. Maging tapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa. Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos. Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa. Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin. Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin.
Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon. Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin. Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan. Inilagda sa lungsod ng Maynila noong 19 ng Agosto sa taon ng ating Panginoon, 1939 sa Commonwealth ng Pilipinas, ang ika-4. Oras na para isipin ang kapakanan ng kapwa mo. Oras na, Pilipinas! Inaamin ko ang aking hangganan, kinikilala ang iyong kalakasan. Pagod at uhaw ng kaluluway, pawiin at muling bigyan ng sigla. Payapain mo ang aking damdamin, pahupain ng bagyong bumabagabag sa akin. Taghoy ng pusong nanlulupaypay, yakapin at muling bigyan ng buhay. Lumalapit sa'yo pagkat sinabi mo, tatanggalin lahat ng kabigatan ko. Mga pasanin ko ay gagaan sa'yo, dahil sa krus tinapos ang lahat ng paghihirap ko. Aking Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. La 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 la. Isinusuko ang aking dalahin, ang puso't isip ko'y tuluyan mong sakupin. Sa'yo'y matuto, sa'yo'y humimlay, matagpuan kapahingahang tunay. Lumalapit sa'yo pagkat sinabi mo, tatanggalin lahat ng kabigatan ko. Mga pasanin ko ay gagaan sa'yo, dahil sa krus tinapos ang lahat ng paghihirap ko. Aking Jesus, ikaw ang kapahingahan sa ising mo mananahan. Buhatin ako
Alas 8:15 sa buntag kini ang oras na Pilipinas diri sa 1197 DXFE. And nako Ate Georgie, magandang umaga once again, no. Yan, na-miss din po namin kayo. Salamat po sa pakikinig. Lagi busy kita, no, daghan kitag mga kakulian sa kinabuhi. Pero I'm happy that nakabalik po kayo in watching ang ating programa through dito po sa ating Facebook Live. Ayan. Okay, nakarating na yung ating guest this morning. I'm excited to talk to our guest this morning. Siya po ay isa sa mga pastor ng Christ Fellowship Church. At the same time, isang ano bang tamang description sa'yo, Pastor? Shansay ang tawag ko dito coach, at siya po ang founder ng Kingsword. Tama po? Yes, sir. Okay. So let's welcome dito po sa ating studio si Sir Neil, Pastor Neil Jun Astudillo. Pastor, good morning. Good morning, Brother Don. Good morning mga listeners ng DXFE. Oh, yan. May buntag. Okay. Salamat kayo sa higayon, no, nga mag-ubad panangsar jud kay ni siya makakwanong schedule ba kay busy manggudi kayo, mas yasar mo ni maabot. Hindi man kayo. Di pa ka busy sa imo. Pero I'm glad, no, na nakarating po kayo. Kumusta naman? Ano sa mga kakulian karon sa kinabuhi, Pastor? Everything is well. Ministry is doing good. Nagapon tayo martial arts ministry. Then recently was able to go sa Manila for the Arise Asia. We have a chance to meet kay Manny Pacquiao then kasi part mo ko siyang Bible study group online Bible study group and then ministry daghang mga events karong August siyempre kadayawan na. Yes, oo. So August 15 natay kadayawan kickboxing tournament. Tapos August 22 natay kadayawan Wushu Sanda tournament. Both of the events dira na sa LTU. Kasi ginagamit mo na to ang martial arts as a platform to share the gospel. Mas dali na maka-invite yung mga kabataan through sports. Yes. So we are this is parang in partnership with Kingsword and ano ba itong Davao City's sports office under the city mayor's office. Official event yun siya sa atong kadayawan. Okay. So supported by the Davao City Sports Development. So that's what we do. We partner with the government agencies siyempre para mas pag-serve sa atong kabataan, nation building. We partner with them, and just recently I think last Saturday na atong sports awards night under gyapon sa Davao City Sports. So praise the Lord, na-awardan na kay nakadaog man tag sa Wushu Sanda last 2025 na Batang Pinoy. That's the biggest national event for our country, selection for the grassroots program. Nakadaog tag second overall sa Wushu Sanda. Uy, congratulations. Nakadaog po tag medal sa kickboxing o sa Muay Thai. So mo man nato ang ginhandle na sports. Okay. So murag ikaw na ang ano bang tawag sa inyo diyan, overall coach sa basically Davao grassroots program coordinator. So I handle the promotion of the sport and scouting for athletes. So kasagaran sa to din mo kunay mga pastors na hilig sa martial arts, and you want to start sa inyong mga simbahan, we help them to start both sa schools, community, tapos churches. Siyempre kinamantay deeper purpose to share the gospel every classes. So I partner usually with church or pastors para nagi guidance kay kung tudluan na sila skills lang, then okay man kay they will win medals, they will have scholarships, pero limited lang kay natabang. Kasi ang real help, we know that is giving the gospel, right? Eternal life and guiding them with the word of God. Kasi mo ganap pinaka-importante. So that's why we atong grassroots program diri sa Davao unique samot na kana nga sports na handle nako sa combat sports kay I do it church based samot na sa mong church sa Christ Fellowship Church nagid may certain budget for the martial arts ministry
O sa pickleball ministry. Basketball, pickleball. Nagkita kami ni Pastor Jerwin gabi. Kaya Pastor Jerwin po, damo daya po, pickleball po. So, kanamo kasi it's easier to build connection with the young people. Yes. And even with a lot of people through sports na may common. And then after that, you use that as a platform to lead people to Christ. So, siguro familiar sa inyo mga ka-ONP, no, si Pastor Nel kay sa oras o sa kanimanggong ato ang Puso at Lakas na local program before, siya po ang host natin. 3 years siya. Puso at Lakas sports sa Pinas. Mingaw na biya mi sa imuhang sa Pastor, imuhang mga insight ba, baka naman pag-pray na to baka mingaw ba gani sa istorya og sports, di ba? Dagan ba kay kanang kaning kanibol sa pud ni ka dako nga platform kaning radio ministry kay nagaptan kadahan gutog mga kailan ako ng mga pastors or mga Christians na pastor, ikaw itong sa Puso at Lakas. Gani mo na gani. People that you even met or you don't know, but seems na they are so happy and then murag na ada closeness kasi maski voice lang nimo. Samot na karon kinanay kaning Facebook Live. So una wala na, di ba? Tama. Tingog lang gito. Anong year nga yung pastor? Kalimot na. 2017 something. Sa mga siguro mga 18. I think 14. 14 or 15, 16. 15 yeah. Nandyan, no? 14, 15, 16. Na years. Dugayan na to Dugayan na gidi ay. Okay. Pero active pa rin si Pastor Neil mo na gi-invite ginato siya dito to talk about kasi grabe ang pag-boost karon sa mga Pilipinong atleta, Pastor Neil, no? And gusto na ako istoryahan ni siya because like for example, no, si Alex Iyala, si EJ Obiena, yung sa Japan bago lang, ano nga yung sports nila? Lacrosse. Oo. Ano po sila, no? Champion po sila. So but pasabot aside sa budget, medyo ni boost po siguro ang budget karon, I don't know. Yung training at saka ano sa tingin mo unsa sa imuhang pananaw ang siguro murag nahimong effective sa karon nga panahon in this siguro kaning mga sports nga nakita nato? Siguro talk about budget, so budgetan na itong sports. Kumbaga I believe na nanay bigger na incentives. Tama, no? Kasi nag-increase niya incentives pati ang ilang salary as athletes medyo nagtaas-taas na po kumpara sa before. Before. So dako-dako na siya. Kasi sa una sa ako ang wala ako kabalo sa lacrosse o sa tennis. Pero ang sa kuha sa wushu ng mga atleta nako sa una pag start nako sila ito mga 2014, 15 na sa mga starting lang sa mga 8, 10,000 o 12 yata. Karon na sa 20 plus eh. Wow. Sabi mo ang increase niya, di ba? Plus na kay scholarship. So buhi gud kaayo ang bata. It's a career na sa una dili pa karon. And with the incentives that they have, di ba? Mas dako na gud. So ala siya sa factor. Ikaduha siguro is tungod sa I think turbo ng social media sa internet kasi sa una siyempre you don't see anything online. Kumbaga, you have to go to that country, you have to have a connection na coach na mong ipadala diri, mag-seminar or modto sila dito to get the techniques or the ability. Pero karon you go to YouTube, you go to ChatGPT, AI, mga ikag program, they can give you a really good program. I think that's one factor. Even ng mga bata, ano sila ka ng mga even karon mag-share po do mga technique to mga international na mga athlete. They put their things on the Facebook. Kaya ako as a coach, pagtanaw mo ko na tama may lang nga tudlo. Kumbaga naalagay sa atleta kung maningkamot siya or mo absorb siya sa technique kasi kumbaga na siya international level coach through online. Right. And I think tungod po sa openness karon sa mga travel ug mga training, I think para sila Alex Iyala, sila EJ Obena,
they trained internationally. Yung katong lacrosse team, I think they also train kasi nadungog ako ng lacrosse is way back to napako sa Fellowship of Christian Athletes. Okay. This is the sport of the international FCA, director sa FCA. Si Dan Breton. So he is a lacrosse athlete. So that time kabalunsan na siya. Bitaw, no? Dili kayo familiar na. Na-explain man niya. And then I think he also international connection kasi I think that time abot lang connected ba ni sila na group kasi that time when nag-promote mi sa Fellowship of Christian Athletes Philippines, si Dan is nagadala gid siya mga equipments nila. Okay. Itong mga ilang bunal, tapos itong bola, and then I think he start also to introduce that mo. Happy ganito na. Kasi di ba murag wala igo kadungog ang sport niya. Karon na sa mo lang ko nakaano na pag-ingon nimo na nagdaog ang Pilipinas sa Japan. Ayuso kumbaga. Ano na gyud no? And then also the I think po the mga countries pud na uban kumbaga they have this heart pud to also invest in Philippines to promote the sport ba. So time na nag-expand po sila, I think we became recipients of that. So and I think naabot ni sila yung mga sailing budget po just like Alex Ayala kumbaga you know that able siya. Sila EJ Ubena able po na sila kumbaga. I think if you observe then Pastor Nel, no, ang support ni Alex Ayala grabe, no, every time nga magdula siya moingon gud ang iyahang mga kalaban nga unta si Alex akong kalaban kay daghan daw kay sila crowd, no, pag ibang player wala kayo kay syempre tennis is tennis, dili man kayo daghang crowd gid sa tennis. I think that's a Filipino, one of the advantages of Filipino culture na to ba na we really support. And of course, siya po siguro kasi I think naging PSC chairman na yung papa, di ba? So kumbaga they have all the connections and the people and of course supportive gid ang mga Pinoy. Tinuod. So and it's a big factor. And napansin ako aning mga sila karon is nagi parental support. Ayun. Maganda I think yan. That's one of the factor nakita nako na kasi di ba the dad is there to groom si Alex ikan sa bata pa siya. Itong importance gani of involvement sa parents sa growth ani mga bata. Yes. So even sa ko makita na sa mga athletes nako katong nay involvement gyud ang parents gyud mas lahi gyud ang ilang boss nas mas sense of focus and purpose sana gani. Pero tong wala kayo murag disud pud sila kanang shoot up ba. And then si Alex Ubena kasi nasabay na ko iyang mother kasi ang mama po na nag-train sa mga technical official sa athletics ato ang palarong pambansa. Okay. That's the biggest national competition in terms of Department of Education DepEd, mga nag-eskwela kay ang Batang Pinoy biggest siya sa all of the athletes Filipino people. Wala nag-eskwela o nag-eskwela. Pwede ang Batang Pinoy. That's the project of the Philippine Sports Commission. Kaning palarong pamansa, that's a project of the Department of Education. So tanan lang mga school-based na mga bata. So sa palaro, ako man ang nag-train sa mga technical official for Wushu Sanda ng sport. And makita-kita miya na kasi siya man nag-handle sa technical official sa athletics. So makita nimo na the mother is into it as well. Kumbaga kaning bata si EJ, bata pa lang yan, yung confident kid siya, train, di ba? So, good, importante gid kayo na educating the athletes sa grassroots program, appeal good ang parents. Okay. So, but pasabot nga, isa na sa mga siguro encouragement po sa mga ginikanan, no? Nga suportahan gid nila kay, syempre, kung suportado. In fact, si Alex Ayala, ang main coach niya, iyang tito, di ba? Daw ang iyang papa into rin, no? Ganon, murag family, gini siya. They're into sports. So, the father is a former or PSC commissioner, di ba? Right. So, but pasabot nga, kung naa ang support sa ginikanan, naagyoy dako nga impact, no, sa mga atleta. We know, like, remember,
pag-fight ni former Senator Manny Pacquiao na manggidihang asawa, ihang mama. Sa mami din, pray over. So pag-inana gani. Makita nimo, i-support din yung mga some of his mga anak niya, to vaccine kasi nakikita ila na it's a family thing na gani. So importante kayo ang support sa parents. Actually tanan, it's the government. Tama. The parents, and then also karon po lang may isa po sa mga na-realize even sa sports is the chaplaincy. Mulindot po siya even not only in the sports but even itong mga government offices, di ba, mga nanasay ka ng time for the word or let's talk about time, that. Okay, you are in ministry as well. Muna ang purpose sa King Sword, no? So kay Baloko, dako pud ni siya og contribution sa mga atleta nga dili lang katong skills giingon nimo ganina ang itudlo sa ilaha, but even ang kana ganing ang values, ang spiritual formation. Asa karon ang sports or ang Filipino sports in that context, yung spiritual na naaba halos kasagaran every sports or dili kayo sa tan-aw nimo? Sa karon sa athletes nato sa Philippine Sports Commission na sila time of education. So syempre maglisod sila ana, and they also encourage na naagi ka ng spiritual nourishment ang mata. Okay. Pero since na it's a different na faith, di ba? At least di encourage gyapon. Pero na sila ka ng murag ginabuhat ko na mga trainings about how to handle finances, how to to live mga practical live well, mga practical ba, so na yung ana. So and then also they're open as well if you go there as a chaplain, na mo accept gyapon sila, at least na naman sa to ang sa to ang sa batas na to nga naay tawag na values formation. So kumbaga if it's a mandate na every government offices makaduol ang values formation or chaplain to present ana. So kumbaga di na para sa una nga lisod, pero even ko di ba na mga MOA with values formation na mga groups na anapod. Kumbaga it's an open door. Though dili manggina mo ang priority because we know that ang sports is yung good no training. Pero nakita nato nga naapod siya impact di ay, like for example giingon nimo nga mga practical nga training para sa ilaha. Sa una wala man na, no, basta kuan lang jud kadiha, training man jud kadiha, no, wala may financial management, wala man na sa una. Mo na mga improvements karon sa tong that's good. So tapos pati ako po, I think na-apply na po ang murag discipleship ana, kasi bisa nga mga atleta right now napansin na nako may changes sa next sa una. Ang nagi certain coaches sa sila gid magtudlo sa atleta would be athlete lang gid sila. Karon gina-expose na pud sila to teach. Napansin po na ko na tama no na ginatuyog sila and then to help in the grassroots program like sa una coaches lang, karon ang mga atleta na ginapatudlo. So I think it's a boost as well for them, at saka also in their kanang mental maturity nila, makatabang pod ang ginabuhat nila karon. So naalala ko sino nga yung gymnast na nanalo, 'di ba? After that naghimo siya clinic niya dayon after, nakalimutan ko sino yun, sa ano yun sa Olympics ata. So naa dayon ba maghimo din sila siguro mga training tour inana. That's the best ways to give back. And then makita po lang na ay next pa after their career. Na ay continuation ba, dili ka nang after nila sumasauna pa ng mga champions sa to, pag humana murag wala na sila, nawala na sila murag, and then people murag hadlok siya na murag malaos ko, may injury ko, so dili siya ano lang ko mo trabaho lang ko ingon ani lang kasi mas naay ka ng future ba.
Kasi That's good. pag-athlete ko, di alaman. Pero kung makita ilan na, pag-atleta di ay, pwede di ko mahimong mag-start ko kakon gym, pwede di ko mahimong national coach, or pwede di ko mahimong regional coach, ana. Oo. So I think, uban po na mga lugar, bisang ang coaching na anay sweldo from the government ana, or sa karon ang mga schools pod ito ng competitive na kayo, nag-hire na po sila mga coaches. Ana, kumbaga it becomes a career. Tapos since na-educate na po sila, they take mag-teacher sila PE, or mag-take sila sports science. Yes. Ana, kumbaga naagid siya padulungan na. So kana lang, mo mas nindot na si Akiko Thompson, di ba? O Yes. nagsulod siya sa Philippine sports, di ba? Picture sports. Ana, kasi they understand the people kaya kinagi sa mga atleta. So, tama. Oo. effective siya. Yeah. We'll take a break no niya sa atong pagbalik ko niya ato ang hiskut-iskutan ni because very important ni sa mga kabataan manggod karon. We know that naapoy challenge sa mga kabataan sa schools karon, labi na ang kaning nagsulod ang violence sa eskwelahan. So paunsa ang sports no makatabang. We'll talk about that with Pastor Nel. Ate Lor Milita, good morning. At Kuya Tristan, kumusta mo diha sa South Cotabato? Thank you for watching sa mga ka-ONP nato diha. And then we'll be back mga ka-ONP. Baka may tanong kayo or gusto niyo i-share din ang mga insight, mga siguro na observe ninyo no sa mga panghitabo karon sa aspeto sa sports. Pwede kayo no since napa si Pastor Nel dire ato aning i-take nga advantage samtang naa siya diri karon. Magbabalik po ang Oras na Pilipinas. Sakit at kalisod man sa dako nga mons, way pulong nga magdahon nagway sa mga pag-anto. Apan na sunapay sa kabutangan at pilin, ang wala na palit sa hangin, ang gugma kanato sa atong Diyos, kay siya man ang ligon nga pundasyon sa tupuron kagaron, kaniya ang atuang paglaon. Makaya ra lagi, makaya na tuloy, dili ta magdugay kahit langan. Kaya ra lagi, makaya na tuloy, dili kita pasagan sa atong Diyos. Amen. Salamat kini ngit-ngit nga gabi sa atong kinabuhi. Sidlak na ang kalipay sama sa adlaw. Sa Dios kita may kaligon, sa tukuron ta karon, kaniya ang atuang paglaon. Makaya ra lagi, makaya na tuni, dili ta magdugay kahimtangan. Makaya ra lagi, makaya na tuni, dili kita pasagdan sa atong Diyos. Amen. Kasya man ang ligon nga pundasyon sa tukuron ta karon, kaniya ang atuang paglaon. Kaya lagi ni makaya na tuni, dili ta magdugay ning kahimtangan.
perfect sa atong Diyos. Alas 8:41 sa buntag and kauban gihapon nato karon si Pastor Nel June Astudillo, isang sports advocate. Magandang discussion regarding sa kaning journey ba or development progress sa sports diri sa Pilipinas. At the same time, kaunti na pag-usapan natin yung discipleship even sa grassroots nandun na. Okay, in fact, Pastor Nel, ginahimo na po na nila diri, no. So Pastor Nel, off the air nagiskot-iskot tayo. Siguro isa po ni sa mga pwede natong kakuhaan og leksyon, lalo sa mga schools, sa mga pamilya pod. Unsay dako nga tabang no sa sports in relation sa mga kabataan. We know that ang mga kabataan karon grabe pud ba ang influence sa social media, kanang inana gani ang challenge pod, no. Ang discipline, ang guidance, unsa ang kadako, no, ang impact or contribution siguro kung naa, I believe, sa sports. Dako ayo kasi sports teaches discipline. Yeah. Tapos nagay katong nami sa mong sports ministry training na tawag na principle na coach says. Kasi gitan-on nila, nag-survey sila kung kinsa daw ang naay authority sa mga young people. Mga teacher ba, pastor, or pare, or parents, sana. Tapos amazingly, ang nigawas na is coach. Mo to coach says. Di ba kayang coach mo ang mama mo sulti na mga bata mo mga parents na kanang bata di manilig sa balay ba? Manilig lagi diri sa gym. Ana gani kaya naman sulti ni coach or yung bataan ni na ingnan ako dili magsigsok dili sa matulog sayo niya. Di maminaw niya karon nag-train na bagko lagi ni. Ayun magud ni coach ma. So kumbaga naay certain influence ang coach sa life sa mga bata. Kasi importante magud sa coach sa sports ang maminaw sa coach. Kasi the coach sees the whole picture of the game. So kung atleta maminaw sila, they would win and they feel it na. Pag naminaw sila, nagadaog sila. Pag di sila maminaw, mapildi sila. So kumbaga they understand that principle that they need to listen to the coach. So I think number one is teaching them discipline, tapos na-influence ang coach mo. Importante po na moto sa FCA, moto among advocate jud is to produce mga transformational coach. Dili lang mag-coach og skills. Do importante kayong skills, but kanang kabalo po sila na mo tudlo og tama sa bata. Kay example, kung ang coach is ang iyang paagi, ako isa na coach na storyahan sad ni pero siya na waguman kasi siya na tudluan tikag technique kung saan technique para maugahi gyud ang mga bata na. Tapos gidala niya kinom. Okay. Kasi para sa iya tumutong sistema na naibalaan niya. Wala siya na dili mo kusog imong loob. Dili ka mag-connect sa mga bata. Ako dili ana akong style. Ako I think na I connect them to the Lord and make them understand that it's the Lord who give them strength. Kumbaga depende sa coach mo po na napoy mga sa una ng mga experience na yung ana kaya ang coaches ana po ang style nila mo. Importante po yun na and then the artist would look on the coach. Tama. Mo karon kita na coaches should be a good example, ba? Importante siya kayo. And then ikaduha po ng sports importante sa example sa mga kabataan karon kasi ang problema sa parents karon is na lang sa ang screen time ba. Na permanente sa cellphone. Mo kita sa una gawas diri ka sa balay, di ba? Pero karon ng mga bata baliktad na pagawas dito pangitag sports, di ba? Kasi for you to take away something from them, you have to replace it. And ang replacement yun is sport para matanggalan sila screen time mo sa 21st century na style. Kaya problema karon kay screen time sa mga bata. Mga daghang kay kudara mga estudyante sa karate na tingala ko mga bata na dismiss na sir, dismiss na. Tapos yay! Ano happy man ka? Makano na ako, maka-cellphone na ako. Kaya deal day sa parent day ay
O kung dili ka mag-exercise, mag-martial arts, dili ka maka-cellphone. Magana ba? Kumbaga, nahimo siyang replacement kasi lisod man po na kung paundagon mo ang bata tapos wala siya buhaton. Tama. So at least the sports becomes a more healthier option compared na ang bata pro lang cellphone. Oo. Yeah, so ma-train gid sila for discipline and obedience siguro. Nya makapaminaw gid sila silang coach, no. Siguro natay mga mothers karon og fathers, mommies and daddies nga nagapaminaw ba nya. Mao pud lang struggle no sila mga anak. Consider daw ang sports basin sports good kasi sports really helps people tapos sports builds character. Yeah. Diba? Kasi dira mo niyo makita agad na once you're not disciplined, you don't listen, kita din yung mga resulta ba? Kasi ang kinabuhi man god life na to, murag ka ng dugay pa man god. Example, wala ka na minaw. Yung mo sutil lang ka sana, nakinig ako sa nanay ko nung bata pa ako, di ba? Mag-anak na ba? Tama gud si mama, pero tiguan naman dugay diba? Nagay-joke tapos na. Ano pala sabi ng nanay mo? Hindi ko nga maalala, hindi nga ako nakinig eh. Pero dili mo sa sport, sample, tournament dula na kay 2 to 3 months training ang may usually gina sa localize pero siyempre mga international sa mga 2 years preparation 3 years or gikan bata mo ang grassroots program ko ang gibaba na until 7-8 years old so una 14 years old ang batang Pinoy nibaba na hantod 7 kasi the younger you start mas taas ilahang pundasyon. Man sa grassroots nag-start ng 14 kan batang Pinoy 14 years old na. Pero pag sud nila team 14, 15, 16 na sila. Layo na kaayo. Kung 7 pa nag-start ang ubang lugar, ubang countries. So muna ang layo kayo ang gap. So karon at least atong batang Pinoy na 7 years old nag-start na. Younger sila nag-start. So kasi pag once again short term sa 3 months na training. And then, once na wala, compromise sila sa ilang training, wala sila namin sa coaching, kita-anday nila na pildi sila. At that spot ba, tama dito kung kulang, ma-evaluate din. Pagka next na dula, maminaw na sila, nagtarong sila sa training, hindi sila gusto sa feeling na mapildi sila, then they improve. So, they learn that principle na kung mo training day ko, if I do right, kung maminaw ko, mudaog dahil ko I'll be successful. Kung dili ko maminaw, kung mag-compromise ko sa training, then I'll lose. So dira pa lang na sa realization. So they understand it before pa lang sila mahimong 50, 60 years old, di ba? Na dito pa lang ma-realize na unta na minaw ko. Kasi they know at the young age the importance of listening and obedience. Malaking yan, no? Impact yan kasi listening and obeying. Isa rabi ana. Kaya mo sa bata na kamaman niya mo anak, bandunggan ako ang bata kanang example, mayo siya na atleta. Nagadaog siya. Niya madunggan ako sa parents na di ba maminaw bata Wala ko nakabalo baka na ako ang coaching nako sa imo sa sports lang nimo pero imong mama ba sa kinabuhi nimo na. Kasi yung principle lang yapon na mo apply. Na ang kumaminaw kasi imong parents wala na siya laing gusto may tabo sa imo kundi kaayuhan sa imong kinabuhi. So you listen to them. Wala sila mo sutig for you na makadaot sa imo. Just like ako, hindi mo ko musulti sa mga pildi kasi gusto na ko mudaog ka. So I'll give everything to you sa mga sabak ko sa imo kasi I want you to win. Okay mo naminaw ka sa ko na daog ka. Namaman ni mo anak po na kasi mo yaw-yaw na siya ito gusto niya may mo maayo imong kinabuhi. So wala lang. So kumbaga mas dali nila masabtan to kay mo nga tawag sa sports ministry na experiential learning. Tama. Kasi na-experience nila. And then talking about ministry, pag mag-explain ka karog ka ng biblical principle na nakabutan dira na any command just like sa Bible na do not steal, do not kill, mga ana ba or mga any commandment na or do not neglect meeting together o mag-unahagid ang Ginoo, seek first the kingdom of God. So musuti ka na in life una ang Ginoo, then everything will follow. Mas madali na po nila masabtan ang
biblical principles. So, mo ba ang lingaw sa sports ministry kasi lagi, no? Experiential learning. Just like, di ba, the enemy, Satan, is like a roaring lion ready to devour. Di ba? So, sa resist the devil, it will flee from you. So, therefore, kung na temptation sa imong kinabuhi, tindaganan nimo para you will be successful, di ba? Pero kung same sa dula, kung kalaban nimo, ano ko sa mo, on guard ka para hindi ko beri im now. Kaya pag mo anak ko sa may tabo, knockout sir. Tanggal ang ngipon, di ba? Ano man, kasi wala ka na guard. Singon sa Bible, same gyapon spiritually. Ayaw hatag og foothold kay Satan, ayaw nagadto sa mga lugar nga matintal ka. Mo nang ibig sabihin, tama no. Kaya so mas dali ila masabtan. Yes, because practical ka ako na experience lang kung sa kasakit ang sumbag sa naumpok. Right, di ba? Singon ako, keep the guards up. Okay. So karon so di ka gusto masakitan spiritually or in your heart or in your life, then keep your guards up. How to do it? You pray, you read the Bible, you go to church. So masabtan nila na kasi mauna siya ang on guard spiritually. So ma-picture out na nila. Diba? Kasi na-experience man gud nila. Yeah. So dali ra kayo dali ra kayo ma-incorporate ang gospel sa sports kung gustuhon lang pud gid nato, no? Kay mo na magiusahay ang labi na kung wala tong ginaingon na tong gospel centered pud siya. Dito ra gyud ka sa sige basta man daog tangka mo ni goal. Or sometimes ang pinaka good ang uban na win at all cost mo po nang labanan sa sports ministry. Tama, oo. Kasi pag win at all cost, dito na kayo nagasulod ang mga mo drug sila, magtika sila kasi ang mind nila is basta makadaog lang ko. Win at all cost. Then na coach mo po na ang yang mindset, di ba? Na win at all cost without thinking about the future kung sa effect sa bata. Oo. Na wala sila abot basta madaog siya. O sa effect sa lawas mo na bangay na mga karon na mga bodybuilder mo na nanapod ang nana agency karon ng marag anti-doping sa tanan sports kasi for the health of the people kasi isipon naman ay uban ang mga bodybuilder 32 years old na bata baka niya kahit na mamatay sa stroke or heart attack tungod sa abuse tungod sa ilang mga ginatake na mga anything. I mean, so, there's wisdom man pud gyud sa kana ganing maski mapildi no naay lesson gahapon nga makuha diha so kung ang coach nimo siguro naminaw ka nga mga atleta ang ihalang gyud is basta madaog lang ka do whatever nga buhaton nimo that's not wisdom dili walay wisdom diha because even sa ato ang the Bible is also clear nga gani na ay manggay failure kapildihan dito pero naay lesson sa kapildihan dili wala manggoy maski unsang i-allow sa Ginoo sa atong kinabuhi nga walay leksyon naagin na samot na like ang atong we as Christian and we read the Bible mas makita nato sa sports mo na even si Paul magpermente siya mag-quote og mga sports di ba 1 Corinthians 9:25-27 di ba so we run to win the prize you don't run aimlessly you don't punch like one beating the air I beat my body and make it my slave di ba or sutibod siya na for physical training of some value but spiritual training has value for all things so kumbaga naka-coach siya permente og kanang sports. So magamit nimo siya as analogy. So kaya lang. So you can number one sa to us ministers we can connect to people to institutions. Young people. Nikoduha na siya kanang experiential learning. Yes. Na during that time ato siyang matagan og kanang guidance and then na siya natay influence or authority in their lives. So if you want to minister, then let's use this as a platform. Take advantage ani labin na karon nga grabe pod gyud ang kuno kanang influence ang mga like sila na mention na to Alex Ayala, sila EJ Obiena ang uban pa. Okay? So
siguro ang atong mga anak karon kay porsigido pud sila nga sige pa gusto ko mahimong ingon ani. So mo na opportunity sa to nga magtudlo sa ilaha, hindi lang katong skills but appeal gid tong spiritual na aspeto no sa mga bata. Pero Pastor Nel, before tayo mag-end no, ano ang siguro gusto mong makita 5 years from now or 3 years, 5 years from now sa sports ministry? Kasi kabalo ko naamampod ka sa PCEC, yung cross Philippine Evangelical Churches sports ministry. Yes, yung sports ministry nila or other ministry, even there is a local no naapod ka. So unsay mo hang gusto nga makita 5 years from now in relation naman to sa kuan pod kanang pag-incorporate sa gospel sa sports? No, actually, mo na ito ginabuhat na to since nag-start ang King Sword mo, ang akong martial arts ministry, nag-iano ni God, gi-allow ni God na i-start na ako is, mo ginang purpose to, and we stick with that, to use martial arts as a platform to share the gospel. Okay. Doon na may mga groups na they teach values formation, good. That's good, pero kita man good as ministers, we want to be more intentional kasi we know that only the gospel can change life. Only Jesus can really transform the heart and the mind. Yes. So, which is muna na ang ginabuhat nato for the past years, even the PCEC na Sports Commission, is to equip these coaches. Ang coaches, they will know Jesus Christ, no? They will grow into their faith in the Lord, and then so that mahimo silang transformational coaches, not only the skills pero makatuon sila to use the word of God, which is daghang kay wisdom kasi ang Bible good di na good limited sa spiritual na part. Even sa sport, even practical sa sports, imo man ang magamit kasi word of God na magamit sa business principle, magamit sa sports principle, magamit sa career principle kasi it's the word of God. Mo nang na-miss out sa mga tao. So ako, that's I tell them na kung ano man gamitin ng Bible kasi this is the playbook. Hindi lang sa about life. Number one, salvation. God. Pero in everything, the principles that you learn, na isa ka libro ibuhat akong sensei, si Daniel Bauer, na isa ka libro about coaching, na naagi mga biblical principles. Every principle sa coaching. Okay? Then, mga coaches, they will become ministers. Then, mga pastors po, they will be equipped with coaching skills kay para sa ako karon ano nako si Pastor Arnel Barbero sa mental. So dati maglisod siya connect sa school. Then nang ibuhat na ako, I trained him to be a coach sa sports. Then karon nagsulod na siya sa school as a coach. Di ba? So karon since siya naanagay siya ang heart to share the gospel, wala lang say skills in coaching. So mo nang i-equip na ko siya. And karon siya nag-coach sa palarong pambansa nato. Region 11 won back-to-back na overall champion sa palarong pambansa. Wow. And ang trainer ato was isa pastor. So kanana, and then of course ang po na ko mga grassroots program will be in the churches kanuman kasi naagi ang ma-assure good na naagi ni sila pulong sa Ginoo, which is when I say pulong sa Ginoo, apil na gid ang character formation, values formation, nation building, because that's what we believe as Christians. So, but in respect with other religion, napod sila principle, ng uban ng mga atheists, napod sila, pero ilang tudlo is mga character lang, being good, doing good, which na gyapon, pero kita as Christians, we believe that the Bible is the foundation of everything. That's why and then siguro pinaka is na yung mga gusto mag-invest, I still dream of having a center na kanang training center for grassroots program na stay in ang mga bata. Mura karon baka ng Philippine team nato sa Manila So ang buhaton mo karon sa sistema sa atong Philippine Sports Commission no, sa Wushu Federation, magkuha sila mga atleta over the world over the Philippines mo ng mga batang Pinoy. Pag umayo mo atleta, kuha na mo na, tapos dito yung stay in swelduhan sa PSC, then sa eskwela, then so gusto na ako magkaroon ng localize mo dream ginako na naagid tay center na yung kailangan yun siya fans, diba? Baka sa King Sword na yan, Pastor. That's my Lord sa King Sword na building, tapos ang pagsunod na ito Pastor, naagid na yung devotional morning and evening. Mura gyud training kasi when you train morning and evening, right so salang gina, so may mo silang upgraded na atleta na ministry gid sila.
na may Nice. silang martial arts ministers. Okay. Kasi karon mo naman ang naitabo karon Right, itong mga right. uban sa atong mga athletes sa una, actually mga pastors na karon. That's good. We're doing it. Oh. We're doing it. But we can just more elevate it more, but it would involve more people now that would catch the vision as well. Ano? Excited ako niyan, Pastor, kasi daghan gyud di ay pwede gid mahimo, no? Partnership with the sports. Asa ba na mo makita ang King Sword, Pastor, para mo contact mi nimo? Oh. Okay, karon I take advantage na to promote namin sa Christ Fellowship Church CFC sa Vimaca Street. We have training there Monday and Wednesday 5 o'clock. Okay. Sa Christ Fellowship Church. Na we pickleball, MWF po na siya, tapos basketball every Sunday. So, sa 5 o'clock among simbahan pag Monday to Saturday mo nag-sports center. Okay. Moto sa social na yung martial arts, moto ka sa basketball court na pickleball na. Nice. And then also, enroll your children sa CCSA kasi I handle the martial arts program sa CCSA sa Maaw. Okay. At the church set up there a martial arts center. So usually we partner with this vision sa CCSA. So enroll there para mas maka-partner tayo. So basically that's the location. Pero napot yung mga partner churches sa Mintal with Pastor Arnel Barbero, New Light Church, nata sa Talandang, nata sa Agdao with Pastor Jerry Pulong. Napot sa church dito po. Yes. Yeah. Okay. So just contact me if you are interested. So i-PM lang ko sa akong Facebook, Nel Joan Astudillo, or you can contact me sa 0920-948-9973. Yun. Again, 0920-948-9973. Okay. Yeah, salamat Pastor Nel, no. Dako gid ay tag kahimuan ni ana, no. And ato ning i-take advantage labi na karon nga grabe, no, ang moraog ang mga Pilipinong atleta dasig pud kayo. Yeah. Kita pud nga mga Kristiyano nga atleta dasig pud unta ta, no. Yes. Padayon. Parang last na lang parang just came sa Aras Asia, di ba? Manny Pacquiao spoke, di ba? So like yun natin kapag storya kasi that was like about 64 countries, 5,000 participants. Kumbaga pag tindong ni former Senator Manny Pacquiao, so kailan na din sila, di ba? Na si Manny Pacquiao siya din ningon niya, nag-challenge siya na put God first, what you do matters. Challenge you that let's preach the gospel everywhere you go, every country. So kumbaga kita sila kayang tao na kaila sila na-influence and then spoke about the Lord. So ang isa sa akong dream yun is hindi naman ako si former Senator Manny Pacquiao si Brother Manny na ang heart na ko gusto ko bagdagan pag mga Manny Pacquiao kasi after yun kinsa naman sunod, di ba? Na mga world champion yun na intentional yun to preach the gospel. So that's one of my desires aside sa having the King Sword building na intentional grassroots program is kanang makitagdagan pag mga ingon ana na world champion na musulti good na Jesus Christ is Lord. Ayan. Mo manatong goal. Lord willing, no? Ato ang ampuan na, Pastor. And salamat po sa imuhang pag-drop by, pag-encourage po sa atong mga listeners o viewers karon nga buntag. Well, manamilit na mi atong oras 9:04 na po ng umaga and thankful ta kay Pastor Nel June Astudillo. This is Kuya Ton Mantalaba, of course partner po nato si Kuya Elkin Damon atong tech this morning. Salamat Kuya Elks and sabay-sabay punta sa pagpahimangno nga ang mabuting Kristiyano ay mabuting Pilipino. Laging tandaan na kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. To God be the glory. Maayong Wednesday mga ka-ONP. God bless you. Ngutong mo nagbibigay ng lagay, tiket lamang ang tinatanggap kong binibigay. Ako'y nakatayo doon mismo sa kanto at di nagtatago sa ilalim ng puno. Di ako nagkakalat ng basura sa lansangan, di bumubuga ng usok ang aking sasakyan. Inaayos kong mga kalat sa basurahan, inalagaan kong aking kabaligiran. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin.
mga magulang. Kaya't pag-aaral ay aking pinagbubutihan. Di ako gumagamit ng bawal na gamot, o kaya'y tumatambay at sa eskwela'y di pumapasok. Pinagtatanggol ko ang aking karangalan, pagkat ito lamang ang tangi kong kayamanan. Di ko binebenta ang ating kinabukasan, ang boto ko'y aking pinahahalagahan. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Ako'y isang tapat at totoong lingkod ng bayan. Pabor o lagay ay di ko pinapayagan. Tapat ang serbisyo ko sa mamamayan. Di ko pinupulsa ang pera ng bayan. Pinagtatanggol ko ang mamamayang Pilipino. Mga karapatan nila'y kinikilala ko. Ginagalang ko ang aking kapwa-tao. Pinaglalaban kong dangal ng bayan ko. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang tinukupkong at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tungkulin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pakibot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa.